May mga may mga lilinisan pa akong iba, tapos may mga tumawag pa, so pupuntahan ko yon. At yung typical na mga tumatawag sa akin na hindi nakakontrata ay I don't expect them to call me kasi ganito lang ang snow. Usually yung mga yun kung tumatawag kapag mataas ang snow, which is dito sa Kalakhang, Toronto, we don't really get that much yung isang buhos. Although from time to time, maybe once a year, or the last time talagang malaki ang snow namin, that was 2000 2022, pasok ng February. No, I think January 17 yun eh. I think 17 yun. I should know that, diba? 2022, 2022, January 17. Kung pupunta kayo sa old channel ko, Old Len, makikita ninyo yun. It's 1 inch, almost 2 inch, I think 2 inch per hour, which is a lot. Tapos maghapon pa yon. So you could tell, itong Kalakhan, Toronto, especially Toronto, tumigil. Yeah, ganun ang nangyayari kapag pag may narinig kayo, ang patak ng snow ay 1 inch per hour, get ready. At yun ay matagal, buong maghapon, or magdamag, or to some, buong araw, or mas matagal pa ron. Then, you can expect maraming hindi makakating sa trabaho, sasakyan, hindi makakarating sa paroroonan nila. Not because mahina ang battery, kundi walang daan, sarado ang daan, masasara ng daan. At yun yung nangyari sa amin noon. Kung tamang collection ko 2022, unang pasok ng taon yun. Kung hindi, maybe 2021. I think 2022. You can check that sa channel ko, OLDLENN, Old Len. At we had fun, kami mga snow removal guys. And, that's a lot of money to mga tao nagbabayad. Hindi mo na kailangan kontratain sila pag gano'n. Tatawag sila sa inyo, you show up, and then you clear and you collect the money right there, instantly, instant kagad. They call you, Len, I need you to clear my driveway, or do you clear my do you do snow removals? Yes. Okay, nandito itong address ko. So pupuntahan mo. How much? How much po na? Sabi ko, tatanong mo yung laki ng driveway. Nung time na yun, hindi ka na magiging mabilis mabilis na yung pag-estimate mo kagad. Kadalasan naman almost 99.99% hindi ka lugi sa estimate mo, kasi minsan tatawag sila, sabihin yung address. So pupunta ka doon, titingnan mo, may konting usapan kung gaano kahaba yung driveway, pero huwag ka magbibigay ng estima, pwede, pero lagi mo sasabihin, kailangan kong makita yung lugar mo. Makikita mo, and then mag-click ka ng estimate. 100-foot driveway, 2-car garage, 2-car driveway. Okay, may tatapunan ba ako ng snow? Kasi may snow blower ka eh. At titingnan mo kung minsan sikip sila, yung talagang magkakasiksik yung mga bahay, wala kang tapunan ng snow, kailangan mo itapon sa gitna, tapos pipikapin mo ron, tapos saka mo itatapon sa lawn niya, sa harap o sa likod. Mas mataas ang presyo nun. May snow drift ba? Kasi nung time na sinasabi kong may bagyo kami noon, nung tumigil yung Toronto, man, snow drift was about this high. Yung snow dripping, yung naipon na yellow sa bubong, tapos constant yung hangin. So yung mga parang alikabok, okay, yung flumes ang tawag doon, ay dahan-dahang bumabagsak sa isang kanto ng parte ng bahay, at dahil continuous nga yung naiipon siya. Yun yung puro, when I say puro, yun yung mabigat. Kasi dry siya pero mabigat.
doon maaaring masira ang snowblower nyo. Kaya kailangan doon papasok yung pagkakaroon ng commercial snowblower. Kaya, at kung wala kayong commercial snowblower, take it easy, bit by bit, chop it up bit by bit. Kasi ito kataas yung iba nun 3 feet, 4 feet, even higher. Even kasi taas ng tao, mataas pa sa tao, really, that's totoo yun. Kaya, nasa diskarte ng pag-atake. Kaya yun ang kinuha kong snowblower nga pala. That's almost $5,000 yung snowblower ko kinuha. Pero that's for life. Kahit saan parte ng Canada ako pumunta, dalhin ko yon. I can handle that. Ito nga pala sa mga kaibigan ko, nakakausap ko, at yung iba naman na hindi, may nakita akong comment about grabe daw sa prairie, sa side sa Alberta. Well, may mga nagtatanong saan mataas ang snow, saan malamig. Iba-ibang parte yun. Definitely ang Toronto ay wala sa listahan na yon. Nasa mababang listahan yon. Pero if you talagang may makikilala kayo o may channel na iba at they're from Quebec, sa norte ng Quebec, hey, at matagal na sila o alam nila ginagawa, katulad ng kaibigan ko si Joby tsaka si Janice, although hindi nga sila katagalan dito, they're slowly experiencing yung ina-experience ng mga tao pag matataas ang snow. Kasi they get serious snow every year, yearly. Average nila dito sa karamihan sa mga bayan ninyo. Nakakala nyo mataas na yung snow ninyo. Kaya Quebec, mga Maritimes sa Canada, tulad ng Nova Scotia, sila ang mga tinatamaan ng matitinding mga snow. When I say matitinding snow, mabigat, basa, parang semento, alam mo, hinalong semento. Not exactly like that, pero ginatawag nila ron, mabigat. Yung slash nila, and they get pounded. Okay? Kaya alam nila yung ginagawa nila because they've been there, done that, and patuloy pa lang gagawin yun yearly. Kaya kapag may mga taong taga ron, listen to them, okay? And listen to their experiences. Kasi yun ang ginagawa ko rin. May mga kaibigan ako dito na galing Saskatchewan, galing Alberta, galing iba-iba mga parte ng Canada. And isa kong kaibigan si Francis, he's a farmer sa Saskatchewan. And nasa region siya kung saan matindi at brutal ang temperature. And man, I learned a lot from him. Well, siguro matagal na to. I don't know, that's a good quality yung settings ko. So I hope I have enough space para ma-save ko siya at ma-upload ko. Kaya hanggang dito na lang muna at maligayang mas sa inyong lahat. Panibagong umpisa naman ng taon at sana'y maganda at masagana at maayos ang ating taon ngayon sa akin at sa inyo. At naman ang mga pangarap nyo at mga goals, sana matupad nyo yan. At maring dahan-dahan, pero importante stick to your goal. At kapag with enough dedication talaga, makakamit nyo yun. Hanggang sa muli, magkikita pa rin tayo, right? Hanggang sa muli.